O ito naman, tingnan naman natin tong balitan to. Maganda tong balita na to. Yung balita na ito ay patungkol doon sa COA. Yung COA report daw. Sige, pakinggan natin to. Pinasasauli ng Commission on Audit ang milyong-milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Hindi raw kasi nito na ipaliwanag kung tama ba ang paggamit sa naturang pondo. Tingin ng ilang kongresista, mabigat yang ebidensya. Oy, mabigat na ebidensya daw yan. Kung mabigat na ebidensya yan at probable cause yan, o ano pa ang dapat gawin ng Kongreso? Ang dapat gawin ng Kongreso, dalhin na sa Senado yan. Mabigat naman na pala yan, okay na yun. O ngayon, mga bossing, patungkol dito, papaliwanag lang natin itong sinasabi na siya ay pinasosoli na ng COA. O, so parang naglabas ng notice of disallowance ang COA. Tapos ang COA ay ang grupo ni VP Sara ay sumagot sa COA. Pagsagot nila sa COA, sinabi pa rin ng COA na hindi pa rin katanggap-tanggap 'yan. Hindi katanggap-tanggap 'yan. So para sa amin mali, yung hindi namin sinabi na ninakaw. Hindi namin sinasabi na ninakaw, ang sinasabi lang namin mali yung inyong ano yung tawag diyan, reimburse or pagra-write off, mali. Oh. So hindi nyo ma-justify kung saan nyo ginastos, hindi naman namin sinasabing ninakaw nyo, pero hindi nyo maipaliwanag kung paano nyo dinisburse, therefore, isoli nyo yan. So ikaw, halimbawa ikaw, pinagbintangan ka na mali yung mali yung pera, yung paggamit mo ng pera, nagamit mo naman talaga yung pera doon sa alam mo na legal na paraan, napunta naman talaga siya doon sa mga programa na dapat niyang puntahan. So bakit mo isosoli pera? Kasi kapag isinoli mo na yung pera, ibig sabihin nun, tinanggap mo yung sinasabi ng COA na nagkasala ka. Pag sinoli mo yung pera, sasabihin nila, okay, tamo nagsoli ng pera kasi nga, kawatan yan. Parang ito, sila Bryce Hernandez. Tingnan mo, sila Bryce Hernandez, nagsoli sila ng pera, nag-restitute sila, nagsoli sila ng mga sasakyan. Ibig sabihin, inamin nila na nagnakaw talaga sila sa gobyerno. Kaya nga, it doesn't make sense na noong arraignment nila, nag-not guilty plea sila. Paano not guilty plea? Nag-restitute ka nga ng pera. So, antimano, guilty ka na yan. Umamin ka na sa pagnanakaw mo. So, ganun din kay Inday Sara. Hindi ko isosoli yung pera. The reason why nag-a-appeal ako at the reason why hindi ako pabor sa sinasabi ninyo kasi dinisburse ko ng maayos yung pera. Now, trabaho ng COA yun dahil nga sila ay auditing department ng gobyerno. So, hindi nila tinanggap yung sagot ng grupo nila Inday Sara. So, ang next move for them is to ask the office to return the money. Now, meron mga legal remedies yan. Ano yung mga legal remedies? Kailangan may mamagitan. Bakit? Kasi ang COA, hawak ng gobyerno. Ang COA, departamento ng administrasyon ni Bongbong na kalaban ni Inday Sara. So kung ako si Inday Sara, I would think na baka itong COA nai-impluwensyahan ng Malacanang. Bakit? Kasi yung COA nagtatrabaho, ang boss niyan Malacanang. Hindi ba? So ngayon, parang parang NBI din, 'di ba? Sabi nila na weaponize daw yung NBI, na i-impluwensyahan daw ng gobyerno. Yung Department of Justice, ganun din, na-impluwensyahan daw ng gobyerno. Kasi kung titingnan mo yung NBI, sino yung mga iniimbestigahan, puro kalaban. Ang DOJ, sino yung mga idinidimanda o mga kalaban din. So ako, si Inday Sara, baka ganun din, baka na-impluwensyahan itong COA. So, at hindi ko tinatanggap yung sinasabi ng COA na mali yung pag-reimburse ko o mali yung pag-liquidate ko. Kasi tama yung pag-liquidate ko. Alam ko sa sarili ko na tama yung pag-liquidate ko. Sinasabi ng COA, hindi. Ewan ko sa kanila kung anong basihan nila. Itatakbo ko to sa korte. Hindi ba? Yun yung legal remedy. Kasi nga, pag sinoli ko yung pera, edi inamin ko na nagkasala ko, inamin ko na ninakaw ko yan. Tama? Inamin ko na hindi ko ginamit ng tama yan. Tsaka saan naman kukunin ni Inday Sara yung ibabalik niya? Buti sana kung yung pera nandiyan dyan pa, pwedeng ibalik yan. Pero kung yung pera nagastos mo na ilagay mo na sa mga programa, saan kukunin yung pera? Hindi naman tayo katulad ng gobyerno ni Bongbong Marcos na nung ipinasoli ng Supreme Court yung pera sa PhilHealth, kinuha din nila sa national budget yung pinangsoli sa PhilHealth. Pero yung mismong pera na ninakaw sa PhilHealth, wala na. Hindi ko alam kung nagastos na nila o naibulsa na nila. So, ganun din yun. Tama? Ganun din yun. Pinapasoli na ng Korte Suprema, sinoli na ba ng gobyerno? Hindi pa. Bakit?
O yun ang hindi natin alam. O baka siguro, sabi ng gobyerno, di pag sinoli namin yan, di parang inamin namin, nakasalanan talaga namin. O ganito rin kay Inday Sara, pag sinoli niya yung pera na yan, 73 million na in question na yan, di parang inamin niya na yung kanyang pagkakasala. The reason why Supreme Court is there, yung Court of Appeals and the RTCs are there para magamit mo as your legal remedy. O so magsasampa ngayon yung kasunod na hakbang kung hindi pa rin tatanggapin ng COA o mag-a-appeal na yung tawag dito yung grupo ni VP Sara sa korte. Tapos aakyat pa yan sa Court of Appeals, aakyat pa yan sa Korte Suprema. Ganun po 'yun. So again, kung sa tingin ng kamera probable cause na ito, ano pang hinihintay ninyo? Bakit may hearing pa kayo sa 24 at saka sa 29? Ayun na pala probable cause na pala yan. Dali na natin sa Senado kagad yan para matapos na. O ba't hindi nyo pa rin dinadala sa Senado? Puro pa rin kayo presscon. Sabi ko nga sa inyo kung titingnan natin yung NDA, lahat ng mga may notice of disallowance sa COA, yan nga yung tinanong ni Marcoleta noon Sino sa COA, meron ka bang listahan ng may mga notice of disallowances? Di ba may notice of disallowance si yung gobernador ng Cebu dati, si Garcia? Bilyon-bilyon yung notice of disallowance noon. Pero kita mo, pinasosoli ba nila? Ito kay Inday Sara, 73 million, Well, hindi ito maliit na halaga, malaking halaga rin ito. Kung talagang ninakaw ni Inday Sara, pero alam ninyo, hindi naman naniniwala kasi na magnanakaw si Inday Sara Kasi sabi ko nga, kung magnanakaw talaga si Inday Sara, 73 million na nakawin niya. Ang nakawan ngayon, bilyon-bilyon. Nakita niyo yung mga mali-maliitang pera na mali-maliitang pera na dala ng mga ng 18 Marines. Ganun kalaki yung pera na nakawan ngayon, trilyon-trilyon ang ninanakaw. Napakahina naman ni Inday na magnakaw siya 73 million lang. Ako naniniwala kung mayroong pagkukulang yung grupo ni VP Sara dito, kaya nilang patunayan yan. Hindi nga lang natin alam kung yung COA independent sila o kung hindi sila nai-impluwensyahan. Because sa tindi ng politika ngayon, it's a possibility na nai-impluwensyahan sila. Kasi di ba pinaliwanag yan ni Inday Sara dun sa timeline niya. Doon sa timeline niya, lumabas na biglang tinrigger nila yung COA, maglabas ng ganito, tapos biglang lumabas yung mga notice of disallowances na yan, and so on and so forth, and then nagsimula na itong paninira kay Inday Sara, di ba? So ako, dahil nga sa takbo ng politika ngayon, at dahil frontrunner si Inday Sara, pwedeng paraan nila ito para sirain yung kanyang reputasyon, or paraan nila ito para ma-disqualify siya, because they will go any length, ika nga, para lang sirain si Inday Sara Diba? They will go any length para lang sirain si Inday Sara sa susunod na eleksyon. Ano ba nangyayari na naman dito sa sa OBS ko? Walang Joe naman. Sige. Pesos na confidential funds. Ganyan kalaki ang pinasasauli ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President sa inilabas na Notice of Disallowance. Mula yan sa 125 million pesos na confi funds ni Vice President Sara Duterte na ginastos noong December 2022. Katulad yan, 125 million. Nakakabuha, 73 lang yung hindi nila maipaliwanag. Ba't di pa ninakaw yung buong 125? Pag nanakaw ka rin lang Diba? Mabigat at napakahalaga ng desisyong ito ng COA and Bank. Hindi na pwedeng idahilan ng OVP na pending pa sa COA kung tama ba o hindi ang paggamit nila ng confidential funds. Pwedeng sabihin na hindi na pending sa COA, pero pending pa yan sa korte because magfa-file sila sa korte kasi meron pang I think 140 days to file an appeal so pwede pa yan i-appeal sa mga korte. May Court of Appeals pa, tapos meron pang Supreme Court. So hindi pa rin yan final, tama? Hindi pa rin yan final kasi lumalaban pa sila so hindi yan sign of guilt. Hindi rin yan guilty verdict. Lumalaban pa sila Ngayon, kung halimbawa dumating yan sa Supreme Court and then the Supreme Court will say na yes, Inday, mali yung paggamit ninyo and you need to return the money to that National Treasury. Yun, wala na magagawa si Inday nun. They have to look for a way para maisoli yung pera na yan. But until then, until there is a Supreme Court ruling, because lahat ng mga legal remedies, i-exhaust itong team ni Inday Sara. If there is a Supreme Court ruling already, then siguro dun na yun. But then again, if you feel like yung COA report na ito ay enough na para masabi na impeachable talaga yung mga offense ni Inday Sara, then so be it. Ganun naman talaga. Kailangan nyo nang dalhin niya sa Senate para mapagdesisyonan na ng Senate yan. Di ba?
sabihin sarado na ang usaping ito. Pero pwede pa itong dalhin ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite ang mga kailangang justification o clarification para sa kanilang confidential expenses. Wala raw na ipakita ang OVP na patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Kung hihimayin, lumalabas na 69.7 million pesos ang ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati sa cash, various goods at medicines. Nauna Because it's so easy to really pressure COA considering that the COA reports directly to the president. And alam naman natin that the president and the vice president merong conflict yan. Nag-aaway yan. So, syempre ikaw bilang teka, tama naman yung pag-liquidate namin pero hindi tinatanggap. Delikado to. Ibig sabihin nito na impluwensyahan na tong COA. Hindi ako na-impluwensyahan na yung COA. Kasi, what's the sense? Sabi nga what is the sense na mag-i-issue ka ng 4 na taon na dire-diretso ng certificate of, ano ba yun? Yung, ano ba yun? Yung certificate na sinasabing okay yung system nila? Yung accounting system nila, okay, di ba? Yung unmodified opinion, hindi ba? O, bakit bibigyan sila ng ganun? Kung palpak pala sila Inday Sara, so it doesn't make sense. So, bibigyan mo ako ng unmodified opinion for 4 straight years, tapos sasabihin mo sa akin na hindi ko na justify yung paggamit ko ng confidential funds. Parang it doesn't add up. Oh, so ngayon mapapaisip ako, pucha, sigurado o baka na-impluwensyahan nito o baka na rin to, naabraso na din ito. Kung ganun ang usapan, hindi ako papayag. Ba't ko isosoli yan? Isosoli ko yan kung ninakaw ko yan. Hindi ko ninakaw yan, napunta yan sa programa napunta yan doon sa mga sa mga intel operatives namin O ilalaban ko to hanggang Korte Suprema. So until maglabas ang Korte Suprema mag-decide kung winilustay ba talaga to o hindi o ipinasosoli ng Korte Suprema, then wala na tayong magagawa. That's the last that's the last resort 'Di ba? Yun na yung pinakahuling step nang umapila ang kampo ng bise na mayroon namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad ang mga aktibidad ng walang untoward security-related incident. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Hindi kasi nilahad ng kampo ng bise ang mga detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay ng tagumpay na information gathering o surveillance activities. Katulad nyon, hindi daw sinalaysay ng Office of the Vice President yung kung papaano yung paggamit ng confidential fund. Confidential fund nga yan Confidential fund yan. Hindi yan talaga dapat nakalagay man daw sa batas yan na ganito lang, 'di ba? Sabi nga nila nilalagay lang daw sa sobre yan, nakasil, tapos ito na liquidated na yan. 'Di ba parang yung yung MOOE, 'di ba? Paano nililiquidate ng mga congressman yung MOOE nila? Pag binigyan sila ng 2 million kada bakasyon, 'di ba? Kada recess bibigyan sila ng 2 million. O paano nililiquidate nila 'yon? Certification lang. O inaano ba nila? Ina-itemize ba nila kung paano nila nililiquidate 'yon? Hindi. Bakit? Kasi batas 'yon. Na ganun lang ililiquidate 'yon, certification. Ang alam ko yung yung confidential funds, ganun din. Inilalagay lang daw yan sa sobre, sinasara yung sobre, tapos binibigay na sa COA, tapos yung COA nag-i-issue na kagad ng certificate of completion. Or nira-write off na nila yan kagad. Ganun daw yan. So, anong problema ng rito? But anyway, sabi ko nga sa inyo, merong sigurado ako magagaling man mga abogado ni Inday, meron silang sagot dito. Hindi man tayo abogado, so nag-a-assume lang tayo. So antayin natin, kaya nga ang pinakamaganda rito talaga, Congress, iakit nyo na yan sa Senate para dun sa Senate mapag-usapan yan, di ba? Para dun sa Senate mailabas kung anong sagot talaga nila Inday Sara dyan. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi maituturing na confidential in nature. Kaya pati ang mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos dinisalaw din ng COA. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite ang OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Bukod kay VP Sara, pinangalanan din ng COA na responsable sa Notice of Disallowance sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Ayon naman kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to
level of an impeachment Tindi ni Ridon, no? Ang tindi ni Ridon, everyday meron siyang meron siyang tawag dito, time sa frontline sa TV5, no. Everyday meron siyang interview. Black timer yarn. Black timer yarn. Sobrang sikat naman ito ni Ridon. Ngayon pa lang to naging congressman, ha. Tapos yung party list naman ito, putang ina, walang silbi. Pero ang tindi ng media, talagang binibigyan siya ng time. Everyday meron siyang interview. Diyan sa opisina niya na yan. Everyday yan. So alam mo talaga na na kasapakat ng mga makabayan itong mga mainstream media para siraan si Inday Sara. Hindi ka ba naman magsasawa? Kahapon siya na nasa balita, ngayon siya. Hindi nyo ba kayang pag-isahin na lang yun? Katulad kami. Naging guest namin si Leandro Libiste. 1 buwan na nakalipas bago namin siya ulit ginis. Wala pa nga kaming guest na nauulit, si Leandro Libiste pa lang eh. Tama, wala pa. Pero ito si Larry Ridon. Si Ridon. Ito si Ridon everyday. Nandiyan dyan sa TV5. Believe ako. Terry Ridon. impeachable offense, no? Particularly betrayal of public trust, no? Naniniwala rin si Kaya nga kung betrayal of public trust yan, kung sa tingin ninyo merong nilabag na batas itong si Inday Sara, then ano pang inaantay ninyo? If there is a probable cause already, then you should direct it na sa sa Senado. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.